Hello guys! Kumusta kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat. Yan, ready na ba kayong mapakinggan or mapanood ang storya ng buhay ng ating first sender? Itatago natin siya sa pangalang Covida ng Midsayap, North Cotabato. Tara, samahan niyo akong pakinggan ang kwento ng kanyang buhay. Dear Ate Fats, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Covida, na ipinanganak noong November 18, 1977 sa bayan ng Midsayap, North Cotabato. Si tatay po ay isang Kristiyano at si nanay naman ay isang Muslim. Dahil sa mahal nila ang isa't isa, ay nagpa-convert si tatay. Kami ng aking kambal ay pangalawa o pangatlo sa 7 magkakapatid. Simpleng buhay lamang po ang meron kami. Si tatay ay isang magsasaka, habang si nanay naman ang nag-aalaga sa aming magkakapatid sa bahay. Di namin alintana ang hirap ng buhay dahil masaya naman kami sa simpleng buhay na magkakasama. Ako ay nakapagtapos ng high school. At dahil salat sa yaman, ay di ko na naipagpatuloy ang aking pag-aaral. Sa edad na 18, ako ay pinakasal sa lalaking di ko mahal nung una. Dahil sa kagustuhan ng aking mga magulang, ay napilitan na lamang akong pakasalan ang lalaki. Sa kinalaunan ay napamahal na sa akin ang asawa ko dahil sa sipag at tiyaga neto. Nagkaroon kami ng 2 anak, lalaki at babae. Di nagtagal ay unti-unting nagbago ang ama ng aking mga anak. Di na rin ito nagtatrabaho at mainitin ulo. Di na rin kami nagkakaintindihan. Madalas din kaming mag-away at magkasakitan. Ibang-iba ito nung una ko siyang nakilala. Walang araw na di kami nag-aaway. Kaya napilitan na lang ako na umalis at dalhin ang aking mga sa puder nila, nanay. Ang panganay ko ang 8 taong gulang pa lamang noon, habang ang bunso naman ay 8 buwan pa lamang. Suwam lamang pinapadiri ko sa bunso kong anak dahil walang pambili ng gatas. Napilitan akong mangibang bansa upang matustusan ang pangangailangan ng aking mga anak. Nag-apply ako sa agency at agad naman akong nakaalis papuntang Kuwait.
Ngunit sa kasawiang palad ay ilang buwan lamang ako doon dahil minolestya ako ng aking among lalaki. Umuwi ako sa Pilipinas na walang ibang dala kundi ang aking sarili. Ilang buwan akong namalagi sa Pilipinas kasama ng mga bata bago ko naisipang sumubok ulit mga ibang bansa. Taong 2004, nag-apply ako ulit sa agency. Dala ng aking mga pangarap sa aking mga anak ay pumunta ako ng Maynila. Pinroseso ko ang aking mga papeles at lumipas ang mahigit isang buwan ay lumipad ako papuntang Oman. Mababait ang aking mga nadatnang amo, kaya sa unang kita ko pa lang sa kanila ay magaan na agad ang loob ko sa kanila. Isa pa lamang ang anak nila noon. Masasabi kong mabait sila dahil tinuring nila ako na parte ng pamilya. Binibigyan ng regalo kada Eid, pati na rin ang mga bata. Lumipas ang ilang taon at naging okay na kami ng aking asawa at kinuha na rin ang mga bata. At nakapundar kami. Nakabili ng pampasaherong motorsiklo, inahing baka, ang 3 kambing at nakapagpapadala rin ako ng maayos buwan-buwan. Pagkalipas ng 4 na taon, dahil sa kagustuhan namin na makapag-ipon pa, di na muna ako. Isang gabi, noong tumawag ang aking kapatid, malungkot ang tinig na tila ba may malungkot na sasabihin sa akin. Kaya parang natatakot din ako dahil baka kung ano na ang nangyayari kila nanay. Ang sabi lang niya ay magpakasal daw ulit ang aking asawa. Pagkadinig ko ay para akong napagsakluban ng langit. Umuyak ako at nanginginig habang nakahawak sa telepono. Ang sakit-sakit lang isipin na ibinigay ko naman lahat sa kanilang mag-aama, pero ba't pa niya nagawang magloko at nagawa pang magpakasal nang di ko alam. Ang pampasahirong motorsiklo ko pa ang kanyang ibinigay na dori. Di ko na din ulit kinausap ang asawa ko simula noon. Ilang araw, linggo at buwan kung dinamdam ang kataksilan ng aking asawa. Pagka5 taon ko sa aking mga amo ay nagplano akong magbakasyon sa amin. Dumiretso ako kila nanay at binawi ko na rin pati mga bata. Ipinatawag ko sa barangay ang aking asawa para makipaghiwalay. Sa una ay ayaw niya dahil gusto pa daw niya mabuo ang pamilya niya sa akin. Pero buo na ang pasya kong di na muling makipagbalikan sa kanya. Kaya ang natirang naipundar ko ay binayad ko na lamang para maghiwalay lang kami
Kaya napilitan na lang siyang pirmahan ang papel na paghihiwalay namin. Nilaan ko ang natitira kong bakasyon sa pag-aalaga sa mga bata. Natapos ang buong buwan na bakasyon at bumalik ako agad sa abroad. Ilang araw akong umiiyak sa pagkamis sa mga bata at sa masamang nangyari sa amin ng kanilang ama. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik na ulit sa masayang ako. Naka-move on na sa nangyari. Ilang taon, paunti-unti na ring lumalaki ang pamilya ng aking amo. Hanggang sa umabot na sa 7 ang kanilang anak. At dumami na din ang aking trabaho. Pero masaya pa rin kasama nila. Taong 2014 nang makilala ko ang bagong asawa ko. Nauso ang Facebook. Madaming nagtangkang manligaw. Pero di ko pinansin. Isang araw, habang umiiyak ako sa pagkamis sa mga bata, biglang nag-message sa Messenger. Pumukaw sa aking atensyon ang message ng lalaki kaya chinek ko ang profile niya. Isang maputi at di kalakihang lalaki ang nakita kong picture. Di ko na lang pinansin ang message niya. Pero makulit ang lalaki. Talagang nagpapapansin. Lumipas ang araw at ilang pati na din buwan. Nakagawian na ng lalaki na kulitin ako. Kaya nireplyan ko na lang ito para matigil na din. Ang inaasahan kong titigilan ako ng lalaki at mas lalo pa ata tong kumulit. Kaya kinausap ko na din. Hanggang sa naging magkaibigan kami. Nagsasabihan ng sama ng loob. Nagbibigay ng payo sa isa't isa. Hanggang sa magkahulugan kami ng loob. Naging magkarelasyon kami. Tinanggap ko siya dahil ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko sa Facebook. Mabait, masipag at maunawain. At ang pinakagusto ko sa kanya, ang sobra niyang pagpapasensya. Year 2015, nagplano kaming magpakasal pag may sapat ng pera. Nagplano kaming magpakasal pag may sapat ng pera na ipaalam ko na din sa aking pamilya pati na rin sa mga anak ko. Year 2016, sabay kaming umuwi para sa aming kasal. Madali namang naisakatuparan ang kasalan dahil binata naman siya. Naisaayos agad ang kasal. Nagpakasal kami sa isang hotel sa Jensan. Habang ang mga damit na gagamitin pati na rin ang pang-abay sa Cotabato naman narentahan. Madaming dumalo, mga pamilya at kamag-anak naming pareho. Masayang masaya ang naganap na kasal. Di ko masasabing isa ito sa pinakamagandang nangyari sa buhay. Pero alam ko na isa ito sa masayang nangyari sa buhay ko simula nang mabigo ako.
Masayang natapos ang kasal at namalagi kami sa kanyang pamilya. At hanggang naisipan naming umuwi sa kanilang probinsya ng 2 linggo. Pagkalipas ng 2 linggo, sabay kaming bumalik sa Manila para asikasuhin ang papeles pabalik abroad. Dala ang pangarap naming mag-asawa, masaya kong nadatnan ng aking mga amo. Pati na rin mga alaga ko at may paregalo pa sila sa akin. Lumipas ang mahigit 1 buwan at lumipat kami sa mas malaking bahay. Dahil lumalaki na rin ang aking mga alaga. Isang araw, nagising na lamang ako na tila bang ang sama-sama ng aking pakiramdam. Halos araw-araw ganun na lamang ang aking pakiramdam, na tila ba laging may sakit. Napapansin na din ng aking amo. Nagtataka siya ba't lagi akong mukhang may sakit. Maputla at tila laging hapong-hapo. Kaya binilhan na lamang ako ng aking amo ng gamot. Baka ka na may sakit o pagod lang ako. Pero wala pa ding epekto ang gamot. Ngunit ganun pa din, kaya bumili na lang siya ng pregnancy test. Nung ginamit ko na doon ko nalaman na buntis na pala ako. Positive ang nasa pregnancy test. Kaya di na muna ako pinagtrabaho ng mabibigat. Natakot ang aking mga amo na dalhin ako sa doktor. Dahil di pa naayos ang papel naming mag-asawa. Bumili na lang siya ng vitamins para maging malusog at matalino daw ang baby. Pagkalipas ng 3 buwan, umuwi na rin ako para dito na manganak sa Pilipinas. Manganak habang nasa abroad ang aking asawa. Pero nakiusap ang mga amo ko na pagkapanganak ko ay babalik pa din ako sa kanila. Na malagi ako sa pamilya ng aking asawa hanggang sa nanganak ako. Lumipas ang mahigit 1 taon. Tuloy pa din ang komunikasyon namin ng aking mga amo. Papapalapit na ang pag-uwi ng aking asawa nang maipundar namin ang bahay. Sa wakas, sa awa ni Allah, nakuha na din ang bahay. May sarili na kaming bahay at buo na ang aking pamilya. Malaki na din ang aming anak. Magdadalawang taon na ding nakauwi na ang asawa ko. Siya na naman ang magbabantay sa bata. Malaki na din ang 2 anak ko. Heto na naman ako pabalik na ulit sa abroad. Sa tahanan ng aking mga amo. Yun po ang kwento ng buhay ni Kofida. Yan, pwede kayo magbigay ng payo sa kanya. Kung ano po ang maipapayo ninyo. I-comment lang po ninyo dyan sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.